papasok na ako ng college noon, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko, man, di mo na ako papasok. Bigyan mo 1 taon lang, pahinga na ako. Kasi buong buhay ko, nag-aaral na ako eh. Paano ka nag-adapt na ngayon kailangan mo na mag-create o meron ng collaboration para sa writing? Kaya marami akong regrets din. Marami akong pinanginginayangan na dapat ginawa ko to noon. Dapat pinakinggan ko sila noon. Parang ganun. Naisip mo ba na paano kaya kung eventually mag-reunion ang River Maya ay saan ako lulugar? Oo. Nakakarinig ka ba sa mga ganun na old school mga fans na, hindi ikaw Ay, oo. Grabe. Like, saan mo nakikita yung sarili mo sa bagong industry na to? Hi, at nandito tayo ngayon, ang isang special guest. Kasama natin, galing pa siya sa tour and marami siyang mga shows dito ngayon sa Canada. Kasama natin si Jason Fernandez. Welcome. Studio audience. Magandang gabi, umaga, tanghali sa buong mundo makakapanood nito. Thank you for having me, the Barber's Cut. Ayan. Thank you. Syempre, yung mga on tour naman na usually mga dumadaan sa Toronto, tinatry naming imbitahin dito para at least, makapag-conversation at makilala ka ng mga tao. Correct. Dito Tama sa yun. Canada. Actually, mahalaga yan. Lalo yung experiences mo dito sa Canada. Okay. Di ba? So, simulan na agad. Kinakabahan ako. Para lang sa mga kababayan natin dito, mga na baka hindi ganun ka updated sa mga kaganapan sa Pilipinas, paano mo ipapakilala ang sarili mo? Ako si Jason Fernandez. Nagsimula ako sa industriya na to, sa music industry. 17 lang ako noon eh. Nagpa-audition yung River Maya ng bagong member nila. Merong reality show na ginawa yung River Maya noon. Title noon, Bagong Liwanag. So, dami namin nun. Siguro, mahigit 500. Tapos, yung time na yon, papasok na ako ng college nun. Nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko, man, di mo na ako papasok. Bigyan mo 1 taon lang, pahinga na ako. Kasi buong buhay ko, nag-aaral na ako eh. Pahinga naman ako. 1 year lang. Buti pumayag. No? Pumayag. Actually, nung una ayaw. Sabi ko, hindi, ano ka na? Pumasok ka na. Huwag mong sayangin yung panahon. Sabi ko, hindi, ano lang po. Papahinga lang ako, papasok ako. Tapos, habang yung bakasyon ko na yon, naano na ako sa music. Talagang nakikinig ako kung ano-ano. Tapos may sinalihan akong banda. J-Strip yung pangalan ng banda namin. Acoustic lang yon. Pero yung J-Strip na yun, pumapwesto na sila sa mga bars, sa mga restaurant. So naalala ko noon, ang TF ko noon parang 280 pesos. 3 sets. 3 sets yun ng tagpo 45 minutes. Tapos ang gig ko sa isang linggo, okay guys, ang gig ko sa isang linggo ay 3. O minsan 4. Basta naalala ko may 1,000 ako sa loob ng 1 linggo. At that time, malaki na yun. No? Malaki na yun. Malaki na yun. Mga 2005 ata yun eh, 2006. Tapos, yung kabanda ko doon, yung band leader namin, sabi niya, uy, si Rico Blanco malis na sa River Maya. Tapos nalungkot ako noon kasi super fan ako eh. E-Heads, Maya, Yano, The Youth, Parokya, lahat yan eh. Tapos, nung sinabi niya na, ay ganun, di syempre, ano ako, parang nag-research ako, ano kaya nangyari? Pero nakikichismis ako, di ba? Tapos, siguro mga makalipas yung panahon, sinabihan ako nung band leader, uy, may audition yung River Maya, punta ka. Sabi ko, hindi ko ano yan, hindi ko kaya yan. Sabi ko, hindi, kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Tapos nag-announce sila na kailangan daw, pagpunta sa audition, magsuot daw ng kung ano yung attire nung banda. Kung ano yung look nila. Wala akong damit. Pineram ako nung kabanda ko, baseball jersey. Tapos, maluwag na pantalon. So pumunta ako sa UP. Tapos yung nag-audition ako, nakapasok ako, parang naging 100, naging 50. Tapos naging top 25.
Yun na. Tapos ano yun, televised yun sa Studio 23 nun. Tapos, i-announce na nila yung Final 12. So, nung in-announce na nila yung Final 12, siguro sa pang-11, wala pa ako. Kinakabahan ako. Sabi ko, hindi ako pasok. Parang, di bale, mag-aaral naman ako ulit eh. Tapos, 12 na. Pagbanggit nung 12, hindi ako. Hindi ako yung in-announce nun. So, sobrang lungkot ko. Kasi, mahilig ako mangarap eh. Naalala ko kasi, nasa bus ako, pinapakinggan ko yung mga Maya songs. Ini-imagine ko kasama ko sila. Ganun ako. Pati mga ibang banda, mga foreign bands. Ganun ako mag-imagine. Tapos, ina-apply ko siya sa live. Parang kunyari Araneta to, kahit maliit na venue lang. Ganun eh. Nung bata ako, nilalagay ko yung mga laruan ko sa harapan ko. Ginagawa ko silang audience. So ganun na, nakikita ko na yung sarili ko na sa entertainment talaga ako. Tapos, nung time na yun, palakpakan na, biglang bumalik yung host. Sabi niya, yung judges daw decided to add one more. Sabi ko, may chance pa ako. Yun na. Boom. Pan-13. Doon ako nakapasok sa pan-13. Tapos yun na, dire-diretso na yun. Elimination hanggang grand finals na. Nag-head-to-head kami ni Hans Di Mayuga. Tapos yun, in-announce na ako na winner nun. Ano ba ang criteria nun? Alam mo ba? Sinabi sa inyo? Wala eh. Ang alam ko lang nun, kapag nakitaan kanila na ginagaya mo si Bamboo or Rico, automatic yun. Tanggal ka na. So parang naghahanap rin sila ng original na. Yes. Ano talaga? Fresh, original. Tapos yung time na yun, 17 lang ako. Parang pagbata ka kasi, feeling mo kaya mo lahat eh. Mm. So, nung naging part na ako ng banda, yun na yung realidad. Pumasok na. Parang party is over. Ano na to? Trabaho na, pukpukan na. Pero masaya pa din. Pero naghahalo yung pagiging teenager mo. Alam mo yun, yung medyo pasaway ka ng konti. Marami kang bagay na hindi mo naiintindihan mahalaga. At that time. Tapos, siguro mga 5 taon. Almost 5 years. Nagkaroon kami ng 2 album, tours, endorsement, kung ano-ano. Tapos, ayun, doon na yung storya na wala na ako sa grupo. Nauna si Japs doon, yung bahista namin. Tapos, nag-iiba na yung lineup. Si Norby na yung bahista namin. Pero nung nandun ka, sino yung parang peak na lineup? Ano yun eh, yung pumasok ako, lineup talaga ni Rico yun eh. Yung si Jap Serio, Mike Elgar, tsaka si Mark Escueta. So kami yung, tas may sumisession sa amin minsan na keyboardista. Pero yung lineup na yun, era na yun kami. And kung dati, nagsimula ka, mga tugtugan araw-araw, sabi mo, 3 times a week, no? Ano ang itsura ng pagiging River Maya, sabihin natin sa isang linggo? Ano ang trabaho? Ano ang definition ng trabaho? Kapag sa mga show band, yung mga acoustic sessions na mga tumutugtog sa mga venues, ang trabaho kasi niyan hindi lang sa stage eh. Parang feeling ko nga yung mga performers, yung sa stage, 20% lang yun eh. Sabi nga magandang turo sa akin ni Gary Vinon, sabi niya, yung performance, celebration yun. Yung trabaho, bago ka sumamparon. Halimbawa, sa mga pwesto, ang trabaho dyan yung practice individually. Kasi kung nasa showband ka, lahat ng bagong kanta, lahat ng bagong sumisikat, sisiprahin mo yun. So endless yun, walang tigil yun. Tapos yung rehearsals, nag-i-ensayo yung mga yan. Tapos yung, ano pa lang to sa craft pa lang. Yung business side nun, iba pa. So tinatrabaho nila kung saan sila makakakuha ng bookings, nakikipag-negotiate sila, nakikipagtawaran, may mga kontrata dyan, may mga resibo, alam mo yun, may ano yan eh. Kumbaga sa isang establishment, pag pupunta ka sa isang establishment, yun lang yung nakikita mo eh. Parang itong studio. Dito na lang tayo, mapapanood nila na naggaganda tayo, pero hindi natin alam kung paano binuo to, kung paano nyo mine-maintain to.
yung trabaho nyo outside sa likod ng camera. Naggaling ako sa office nyo kanina, may mga ginagawa kayo doon. Parang ganun din. Sa ano yun sa yung mga pwesto. Kapag naman recording artist ka, nagki-create ka ng music, napakaraming trabaho compared doon sa ginagawa namin sa stage. So yung mga studio hours, nagre-record, songwriting, mixing, mastering, yung business side pa, ensayo, lahat, ganyan. Tapos promo, interviews, biyahe pa lang, grabe na eh. Doon talaga nakakapagod minsan eh. Pero paano ka nag-adapt? Kasi alam natin mga show band, karamihan, industriya yan. Iba yung art nun versus sa banda na nagke-create. So ikaw, ang buong nakasanayan mo as, a show band or mga cover songs. Tapos ngayon, nasa River Maya and sabi mo ay may mga album din kayo na-release. So suddenly, paano ka nag-adapt na ngayon kailangan mo na mag-create o meron ng collaboration para sa writing? Kapag sinabi kasing artist ka, automatic creative ka eh. Lahat naman ng sumasampa ng mga show band, hindi dahil nagko-cover sila, hindi na sila creative. Nilalagyan nila ng sarili nilang rendition. Minsan iniiba nila yung areglo, yung attack. Kaya pag nanonood ka minsan, nakaranas tayo, no, nanood tayo ng isang artist, mas magaling yung rendition niya kaysa sa original, di ba? May ganon. O minsan naman, kakaiba yung pagkakakanta nila na pwede palang sayawin yun. Minsan may ganon. Eh. So, yung creative na part ng pagiging artist, nung time na sumampa ako sa Maya nun, alam ko meron na ako nun eh. Kasi kapag tumutugtog ako sa yung acoustic band namin, iniiba ko yung atake, iniiba ko yung way ng singing, nilalagyan ko ng konting palabok dito sa area na to, ganyan. So nung time na nasa Maya ako, blessing kasi yung mga bandmates ko noon, sobrang gagaling na nila eh. Gagaling na nilang gumawa, gagaling na nilang create. Natututo ako, nagtatanong ako sa kanila, paano gawin yun, paano ganyan. Tapos siguro nag-improve na lang ako along the way. Tapos mas na-enjoy ko yung music nung gumagawa na ako. Yung talagang i-create na ako. Lalo, ang sarap ng feeling kapag yung isang paborito mong kanta, halimbawa, nasa Maya ko, mostly ng Maya songs, talagang by heart, gusto ko talaga siya eh. So nung inaareglo na namin, ginagawa na namin ng sarili naming flavor, dun ako talaga tuwan-tuwa. Mag-enjoy talaga ako dun. Sa tingin mo ba, nung time na yon sobrang bata ka pa. Ngayon na may knowledge ka na rin ng industry, pumasok dun ngayon, sa tingin mo ba iba yung kalalabasan? Ay, oo. Sobrang ibang-iba na, sobra. Ay, ano na ako eh, parang ang tagal ko nang dumigma eh. Ang dami ko nang na-absorb na knowledge na... Kasi nung time na yon hindi sapat ang mahusay ka lang. Kahit gaano ka kahusay, tapos papasok ka sa ganong klase ng banda, hindi sapat yun eh. Marami ka pang kakaining bigas talaga nun. Ika nga nila. Malaking factor yung siguro, yung age gap din. Kasi although hindi siya excuse, kasi marami namang mas bata na disiplinado. Ako nung time ko na yon, aminado ako na medyo hindi ako consistent eh. Maano ako eh. Yung naghahalo yung pleasure, yung alam mo yun, bigla eh. Bam! Parang sumortcut ako eh. Na hindi ako dumaan dun sa proseso talaga na bago maging tulad nila. Lagi kong sinasabi yun, lalo sa mga bago. Respetuhin nila yung mga nauna talaga kasi talagang yun eh, katotohanan yun eh. Ang dami nilang tinanim eh, ang dami nating inaani ngayon sobra. Na dapat ipagpasalamat natin kahit sino pa yan. Kasi nag-e-evolve yung music eh. Minsan yung mga bago, parang entitled na sila minsan masyado. Kasi kung ko-compare mo nga naman, iba na yung tunog ngayon kaysa dati. Talagang ngayon, sobrang ganda nung pagkaka-produce. Tapos yung pagkaka-create, iba na ngayon kasi yung resources mo, ang dami na. Pero, kailangan mong respetuhin yung mga nauna kasi talagang sila yung kung ano yung meron tayo ngayon na pinakikinabangan galing talaga sa kanila yun. And then, okay, pwede mong i-continue yung nangyayari sa journey mo? Nung wala na ako sa Maya, hindi ko na alam gagawin ko nun eh.
Pwede bang i-share Sabi yun? ko, Ano nangyari para sa mga hindi alam? Kasi Willingly, ikaw yung umalis? Or parang ako feeling ko mutual na yun eh. Kasi nakikita nila na wala na yung drive sa akin, parang wala na rin direction yung ano ko, yung willingness ko ba. Kung itutuloy ko parang hindi na maganda para sa lahat. Bakit nawala yung drive mo? Sa pananaw Hindi, nila? basically pressure yun. Halo-halo yun. May pressure. Dumating ako sa point na parang hindi ko nakikita na yung sarili kong anong mangyayari. Kasi may tension din eh. May tension din ng mga time. Actually, marami kaming sinasagupang pagsubok nun sa banda. Kasi nagkaroon pa ng problema nun sa pangalan. May mga after gig, umattend kami ng hearing. Pero hindi siya mabigat sa akin. Nakakatuwa ngayon kasi doon kami nagiging solid na pinaglalaban namin kung ano yung karapatan namin nun. Tapos yung differences din namin sa music, may mga ganun eh. Tapos nung time na yun, yung katotohanan talagang parang nararamdaman ko naghahabol ako ng sobra. Parang ganun. Ano yung hinahabol mo? Parang bang expectation mo ba or Alam ko naman na mahaba pa yung nakikita naming journey pwedeng mangyari. Pero nung time na syempre nakikipagsapalaran kami ng grupo, parang bumalik ulit sa umpisa eh. Parang fresh ulit eh. From scratch ulit yung nangyayari. Tapos syempre established na yung pangalan na yon. Maraming taong hindi matanggap kung ano yung lineup na yon, nung time na yon. So kailangan may patunayan agad kami. Hindi ko alam kung ako lang to. Feeling ko ako lang to eh. Yung time na yon. Yun yung nararamdaman Nararamdaman ko na kailangan magawa ko to agad. Magampanan ko kaagad yung responsibilidad ko bilang miyembro ng grupo na to. So siguro napagod ako, siguro na nahirapan ako at an early stage nung nung career ko as an artist. Kaya kung ako tatanungin, yung bandmates ko, yung mga grupo ko, wala silang problema. Nasa akin talaga yung problema nun eh. Kasi parang hindi ako ganun ka-mature. Hilaw na hilaw talaga ako. Tapos nandun ako sa ganung klaseng setup. Kaya marami akong regrets din. Marami akong pinangihinayangan na dapat ginawa ko to noon. Dapat dapat pinakinggan ko sila noon. Parang ganun. Mga ganun. Hindi ko yun yung pinagkakaila o hindi ko yun tinatago. Proud ako dun. Kasi na-realize ko yun, nung ako na lang. Na parang, shit, nun pala sobrang nasa akin na pala lahat. Nasa kamay ko na. Kaya lang hindi ko kinaya yung pressure. Nung mga panahon na yon, yun din ba yung panahon na nag-reunion yung Eraserheads, yung mga ganyan? Yeah, nasa Maya pa ako nun. Na dumagdag ba yan na parang naisip mo ba na paano kaya kung eventually mag-reunion ang River Maya ay saan ako lulugar? Oo. Ako alam ko kung saan ako lulugar. Kasi fan ako to begin with. parang gusto mo makita yun Yeah. dati. Actually, nung lumabas yung concept na yon, gusto ko manood. Kasi wala naman ako sa posisyon para... Backing vocals. Ano ba? Why not? Ano pa yun? Karangalan pa yun, di ba? So wala ako sa posisyon para, alam mo yun, yung gusto ko dyan, ganyan. Hindi. Yung naging parte lang ako ng kasaysayan ng Maya, more than enough na yun. Okay na, solved na ako ron. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging ganun. Isipin mo, fan ka lang eh. Tapos naging vocalista ka ng bandang iniidolo mo. Okay na yun. Ano pa bang gusto mo doon? Kung isasama ka nila, bonus na yun. may plano ba? Kasi tapos na yung di ba? Nag-reunion na. Nag-reunion na. Huli-huli na to. Pero ano, Hindi ako updated. Hindi ka So, makasama nun? ano yun? Sa Eraserheads ka pala kasama. Eraserheads, oh. Wala to. kagigising lang. Hibernate. I think na-imagine ko nga yung pressure. I think Oo. lalo sa mga fans na parang yung mga old school na fans. Yeah. Kasi may mga fans na mag-grow ka lang like halimbawa na-discover na nandyan siya. Nakakarinig ka ba sa mga ganun na old school mga fans na hindi ikaw Ay, dapat oo. Grabe. nandyan. Alam mo, maswerte nga ngayon yung mga artist. Ang bashers nun in your face. Man, walang ganun.
Excuse me, sa gig. Sa gig mismo narinig. Oo, mumurahin ka. Pero ngayon, doble na. Supot ka, gano'n. Pwede ba sabihin yun? Oo. Ano, supot ka. Ikaw yung baklang bokalista ng Maya, ganyan. Oh, Kasi, kung makita niyo yung, kahit yung pictures ko lang noon, o nung mga live performances ko during, nung ano ko sa Maya. Doon ko nga talagang sinaluduan yung mga kabanda ko noon sa Maya, na grabe natiis nila yun, na naalalayan ako kahit ginagano na kami. Ngayon lang nabanggit mo yun. Siguro, hindi kaya nung panahon na umalis si Bamboo sa River Maya, merong naramdaman na ganyan si Rico. I guess, hindi, si Rico ang utak, di ba? Yeah. Pero parang ang nasanay ang tao ay kay Bamboo, sa boses ni Yung Bamboo. transition na yun, hindi madali rin kay Yun ang Rico for sure. Okay, Pero kahit papaano, siguro, kasi sila magkakabanda na sila talaga from the start. As in, sila na yun eh. Siyempre, si Rico, kanya lahat yun Exactly. eh. Yung mga kanta na yun, Yun sa lahat siguro ng gumawa nun. So, alam niya na, teka, yung ano mo yun, mas confident ka. Akin to eh. Creation ko to. Ano ba yung unang kanta na ng River Maya na talagang yung kasama ka? Yung ginawa mo? Yung kasama ka sa paggawa? Oh, nag-release kami ng mga songs. Nakadalawang album kami. Meron akong collaboration kami ni Mark Escueta. Although, tumulong ako dun sa songwriting nun. Buo na yung kanta. Pero may part na kulang. Yun, dun ako tumulong magsulat. Tapos, yun, ni-record namin 2 full-length album. Yung mga songs, hindi naman siya naging hit tulad nung mga Maya hits na talagang solid. Although nag-top naman siya sa mga charts noon. Sa Pilipinas, sa MTV, sa Mix, yun pa yun noon eh. Yun, hanggang ganun lang. Tapos yung mga jingles na ginawa namin para sa mga brands. Ayun, mga ganyan. Yung Oktoberfest. Kung ano. And after naman nun, like, paano mo hinanap yung sarili mo? Like, after nung ano. Kasi parang ang hirap na magiging transition eh. Oo. Diba? Kung magbabanda ka ba or... Ito na. Saan ka? So, parang kung nasanay ka sa life na yun. Diba? Oo. Parang ang hirap bitawan. Oo, mahirap. Masakit talaga sa akin yun. Pero, okay na din yun kasi ayoko na ding nakikita yung bandmates ko na nahihirapan dahil sa akin eh. Kasi yung hope nila na sa akin eh. Parang, ito na yung bagong lineup. Gawin na natin to. Andito na si Jason. Tapos ako, parang halo-halong pressure. May mga time na kinakabahan pa rin kahit sobrang tagal na. So, nung time na yon, nung wala na ako sa Maya, hindi ko alam yung gagawin ko. Mag-abroad na lang ako. Sabi ko, mag-apply ako. Mag-iibayin ko na talaga yung buhay ko. Tapos, ano lang ako, parang, sabi, kaya mahalaga yung kung sino yung circle ng kaibigan mo eh. Sabi niya, kasumuko. Try mo lang. Ano ka muna? Expose mo muna yung sarili mo. So may nakilala ako si Mike Chan. Artist din yun sa Pinas. Kasama siya dun sa dati yung Sabado Boys. Na grupo sila Sabado Boys. Yung sa Smoky Mountain? Oo. Diba yung isa doon? Yeah. Si Geneva Cruz. Hindi, lalaki. Sabado Boys nga eh. Jeffrey Hidalgo, Tony Lambino. Yun yata. Hindi. Hindi ba yun? Bago-bago na yung Sabado Boys. Okay. Sila Lukmi Harris ata yun eh. Paulo Santos. Yan. Grupo sila nun, Sabado Boys. As yung Mike Chan na yun, negosyante kasi yun. Talaga. Sa pangalan naman. Mike Chan. Shoutout kay Mike Chan. Nakilala ko siya pala muna. Tapos, humingi akong tulong. Sabi ko, bro, paano ba ako babalik? Sabi niya, sumama ka sa akin, tuturuan kita. Kasi si Mike Chan, mas magaling talaga siya sa business side ng music scene eh. Apakagaling niya talaga in. Pati yung mga sponsorship, yung mga endorsement na kukuha niyan. Pinakilala niya ako sa isang cellphone company, yung MyPhone. Wala na yun ngayon eh. Kung naalala niyo yung MyPhone, yung may mapa ng Pilipinas sa likod ng phone. Tapos, nakuha ako ambassador nun. Tapos tinuruan niya ako kung paano yung diskarte sa scene. Yung mga collaborations, kung paano gagawin mo. Di gumigig na ako. Sumasampa na ako sa mga mall shows. So, Anong klaseng? Jason Fernandez. Jason Fernandez. Solo artist na. Tapos, pinakilala niya ako sa Ivory.
sinign ako ng Ivory Music. Naglabas ako ng full-length album doon, ng title Panimula. Inabutan ko pa yung yung physical album. Last batch na yun. That's it. Pa-digital na. Buti inabot ko kaya may souvenir pa ako ng solo album na nasa CD. Tapos, gumigig ako, nag-a-appear ako sa mga TV, pa konti-konti. Hindi pa may social media na yun alam ko Tapos, sabi ko, natutunan ko na kailangan ng TV exposure para maano ka, andun ka sa eksena. Para updated. Hindi yung naman mga kailangan tao. kung ano, basta andun ka lang. Tapos sasali ako ng PBB. Sabi ko, gusto ko to, PBB. Kinonta ko na yung, siguro after 2 years na, magti 3 years na. Medyo okay na ako noon, nakakagig na ako, nagtutour na ako sa Pinas. Tapos, okay na ako. Ang dami ko nang ginawang screening sa ABS noon. Tapos huling stage na lang. Isa na lang, mga big boss na. Pinakahuling, kumbaga, doon na yung sige, pasok ka na. Pagdating ko doon, ang dami kong pinagdaanan noon. Ang daming proseso na audition na yun Pagdating ko doon, salamat, last na. Sabi nila, Jason, kasi kilala nila ako. What are you doing here? Kaya, gusto ko pong mag-PBB. Gusto ko po dyan. Sabi niya, why? Kasi gusto ko lang mag-trip doon Ayun, ka sa pool, ano gawin mo ron. Kasi ganun lang. Kasi yung concept lagi ng PBB noon, laging may may isa sa music scene. Parang ganun Tapos, sabi niya, Jason, no, you don't belong here. Sabi niya, bakit naman po? Sabi ko, ang dami ko nang pinagdaanan. Ang hirap bago ka makarating dito sa punto na yung last Sabi niya, hindi. May tinawag siya. Come here, yung staff. Ito yung ni Jason, file ni Jason, dalin mo siya sa The Voice. Doon na ako nag-The Voice. Pero, Kala ko sa penthouse ka pinapunta. Tapos, hindi pa natatapos doon yun. Kasi yung The Voice, franchise, mga Brito nang may-ari nun So, hindi ibig sabihin na nilagay na ako sa The Voice, pasok na ako. So, nag-blind audition pa din ako. Sa kabantay mga Briton doon. Doon ako pumasok sa The Voice hanggang umabot ako ng semis. Doon na ako talagang Jason Fernandez na to. Wala na siya sa... May sarili na siyang landas. I think yun na yung sa YouTube no? Yun na yung kumakalat. Yung kalat na sa YouTube. Oo, yun. Yan, yung mga The Voice na Tapos, doon, aral na aral ko na. Alam ko na yung galaw. Tapos nung naramdaman ko na, syempre, nasa prime ka ulit. Ganun ang karir Pag nandun ka, ang challenging kung paano may maintain. So, talagang dadating yung time, bababa talaga yan. Kaya dapat aware ka na dyan, tapos paano ka babalik ulit. So, pagbaba ko noon, sabi ko, teka, ano na to matindi na competition ulit Kailangan ko na ulit mag-ingay. Tumawag sa akin ABS, may tawag ng tanghalan, Celebrity Edition. Eto na, dyan na kami nila Mark Tupas, lahat ng mga singer. Puro nasa mainstream na mga professionals sa Sila Ethel Buba, kung sino-sino yun. Tapos sumali ako. Sabi ko, samang-tama to. Kasi after yun ng pangalawang Canada tour, pag uwi ko, saktong-sakto yun, yung tawag ng tanghalan na yun. Tapos sumali ako, nakapasok ako hanggang may isang part doon na kapag nanalo ka, pasok ka na sa grand finals. Buta natalo ako. Nalaglag ako. Pero yan ba, ngayon ba pwede mo sabihin, like paano ka matatalo? Scripted ba yan o talagang may metric legit ba? yun, legit yun. Ano ang criteria? Like audience or ano to? Hindi, yung mga yung daily winner, judges lang yun. Okay. Tapos yung semis, judges, yung grand finals yung hati. May votes. Audience. Sa Nakapasok text ka dyan, vote hanggang dyan ka. Pumasok ako ng grand finals. Pero nung natanggal ako, wala na ako sa grand finals. Hindi ako kasali. Okay na rin ako. Kasi ang purpose ko noon, December, kailangan ko na exposure para maraming booking. So hindi yun yung nangyari. Natalo ako. So uwi ako. Okay lang. Hindi naman din malungkot. Sanay na ako. Tumawag after ilang araw, may rest back daw.
Okay. Rest back ako, rest back. Rumesback ako, ilang araw ako rumirestback noon, araw-araw. Kaya dun sa tawag ng tanghalan Celebrity Champions na yon, ako yung pinakamaraming laban. Lagi kang buha. Oo, kasi lagi akong lumiresback. Hindi na ako umuwi ng Laguna, nag-check-in na ako sa QC. Sa sobrang tipid ko, sa Sogo pa ako nag-check-in. Oh, shoutout sa mga nakakaalam doon. Masarap mas pata doon. Masarap ako. Ayun, galing Pata. oh. Sa labas ka na matutulog. So ang ginawa ko noon, rumesback ako, tapos kabadong-kabado kasi yung huling-huling round para makapasok ako sa Grand Finals, ang kalaban ko si Ralph Salazar. Sa mga nakakilala doon, napakagaling nun. Actually, champion yun sa international competition eh. Dinadayo ng Pilipinas yun sa buong mundo eh. Kasama ni Jed Madela yun sa mga singing competitions. Pambato talaga. Ewan ko talagang, yun talaga, tsinambahan ko talaga yun. Siguro sa pyesa, sa yung choice of song. Ang kinanta ko nun, Himala. Sumafety na ako. Sabi ko, dito na ako sa sa gamay na gamay ko na talaga. Doon ako pumasok ng Grand Finals. Araw-araw yun, lumalaban ako hanggang Grand Finals yun. As in, yung Grand Finals, kinabukasan na. Kaya after nung nanalo ako nung time na yun, tanghali yun nung hapon, nag-shoot na agad kami sa helipad ng ABS-CBN para sa Grand Finals. Ganun siya kabilis. Tapos, yun, hindi ko napanalunan yung title, pero naging first runner-up ako doon. Ang nag-champion si Ethel Buba. Oh. Yeah. Paano? Surprise yun. Oo. Hindi, pero yun Hindi, ba? yun yung result. Ano ba yun? Sigurado madaming botohan. Halo siya. Kasi kilala. Voting and judges and in fairness, hindi ko kilala ko si Ethel Buba, not as a singer. Hindi ko baka nga talaga malupit. So hindi ko alam. Actually, si Ethel Buba, champion niya ng sing galing. Magaling kumanta si Ethel. Teka, iba ang Buba, no? Sa Ethel Buba? Magkaiba ba yun? Hindi, si Ethel, baka nalilito Sino ka. Si Buba? Ethel Buba, yung... Bold Star? Ay, yung si yung malaking Buba. bumper. Si Buba. Sino si Buba? Baka si Buba inisip mo, yung komedyanteng Becky. Naghalo na sila. Oo, naghalo na. Okay. Si Ethel Buba, singer talaga yun. Okay. Professional Okay, singer okay. talaga yun. Sorry, baka si Buba. Magaling, talagang tatlo na lang kami, top 3 yun eh. Naglaban-laban kaming tatlo eh. Yun rin ang naisip ko. Paano ka tinalo ni Buba? Hindi, si Ethel Buba, magaling, singer talaga yun. Belter kasi yun si Ethel. Bumibirit, ganyan. And kailan to? Para lang sa context. Ano Mga yun? around Bago mag-pandemic, Ay, dati pa rin. 2019. 2020. So malayo-layo At pa tayo sa 2019. Kasi 2019. December ata yun eh. Tas, Kasi January, February. Yun yung March lockdown na sa Pinas. Tama, lockdown na. 2019. And then, ano yun? After nun, ano pang mga nangyari na? Ang ganda na nun. After nung TNT, tapos yung sa The Voice, may hangover pa ng konti kahit medyo matagal na yun. Tapos, nag-pandemic na. Tas sayang. Biglang, Yun. Kumbaga, tuloy-tuloy na. ang ganda na. Yung Dami ko ng nun. Daming pintuan nagbukas Mamimili na lang ako. Kaso, namatay yung entertainment na. So, balik na naman sa... Hindi, tsaka, kumbaga, nandito ko naman ngayon sa Canada. Di ba, na I think maraming artists pa rin na gustong magka-tour parang ikaw. So, nakailang balik ka na ba dito? Ito, yung tour na to, pang ilang balik na? Yung una ko, Tunog Kalye, sa naalala ko. pinakamasayang magulo na tour. Grabe yun. Imaginein mo, mga bokalista ng mga banda nung 90s. Oh my Si God. ano yan, si YY? YY, kay Ma'am Joey. Grabe, pati Salbakuta, si Vendetta kasama namin noon. Sila Robert Javier ng The Youth. Prettier Than Pink, Rizal Underground. Basta, grabe, sobrang Green Department. Green Department pa lang, grabe na eh. Masaya. Masaya, pero magulo. Magulo. Mga lasing lagi, bumabiyahe, lasing, sabog. Pero, in fairness, masaya tsaka very professional sila. Hindi maapektuhan yung show. Sabog na professional. Kung show. Sulit talaga.
Teka, ikaw ba ay pamilyado ka na or may ano ka Yeah, na? iwalay ako sa asawa ko eh. May mga anak ako. 4 yung anak ko. Shoutout sa mga, miss na miss ko na yung mga anak ko. Pero ayun, yun yung dahilan. Actually, nagkaanak ako, nag-iba lalo yung ano ko, yung Drive, no? drive tsaka yung ano ko, pag-unawa ko sa buhay. Totoo yun, pag nagkaanak ka, magmamature ka talaga. So, single ka ngayon or meron ka ng may Sa May kasalukuyan, irereto no, ka. single? medyo single, I don't know. Ayun. Komplikado. Sino si Medyo? medyo single. Komplikado. Pero yung una kong asawa, wala na, hiwalay na kami. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Tapos ngayon dumadaan ako sa kung usapang love life, medyo komplikado. Okay. Yeah. Hindi ko pwedeng sabihin hindi ako single. Hindi ko rin pwedeng sabihin single ako. Pero In ngayon, between. legally. No? Pero kung asawa kasi tanong mo, wala akong asawa. Pero ngayon, sabi mo, yung mga nakaraan mo, talagang marami kang, pagkukulang. Di ba? Yung immature. Di ba? Mga ganyan, mga diskarte mo. Ngayon, nare-realize mo yan. Yan ang biggest step. Di ba? Pagdating ba sa personal mo, sa relationship, ay may pag-asa pa yon na masalba para sa mga anak or hindi talaga? Alin? Ay, yung sa asawa kong una, wala na talagang pag-asa yun. Ibang storya yun, pero hindi ko na yun ikukwento dito. Pero very sensitive kasi yun. Ibang-iba na yung music industry nga, Yeah. diba? Sa dati. Like kanina nagti-TikTok lang ako. Yung 90s na define natin yung era na yun ng Pinoy rock or yung before noon yung mga Manila sound. Halimbawa, yung mga label, naman magkakakuntsaba di ba? Ito yung pasisikatin natin. Ito yung Controlled controlled. And ngayon, like paiba-iba na dahil sa YouTube, Spotify, mga ganon. Like saan mo nakikita yung sarili mo sa bagong industry na to? Magandang tanong yan kasi sa sobrang daming options, ang hirap. Parang dati ang dali Kasi kung isa lang yung source, yun lang yung tatrabahuhin mo Ngayon, di ba sobrang na-divide na Meron minsan sobrang sikat, di mo kilala. May ganun na, pero grabe, sobrang solid ng fanbase. Pero hindi ko pa to naririnig. Kasi may sarili na siyang So, may magandang siya, epekto, meron ding hindi. Pero yung formula, kasi nasabi mo rin 'di ba? Na nalaman mo yung business Yeah. side, right? Kung paano maging like I guess sabi mo kailangan mo ng exposure. Alam mo na rin kung paano gawin. I think yung formula is ganun pa rin Pero ang venue is different. Mas madami. I mean, when it comes to social media, diba? So you can be exposed on the yung parabang old system na parabang kailangan mo ng TV exposure or yung mga sinasabi mo kanina na yung mga promo, yung mga mall, yung mga mall. Pero ngayon na, you have social media. So, I guess Magandang rin siya. Magandang outlet din. talaga yung social media. Ang bilis. Yung ginawa ko sa Wish, naalala ko noon Nung nagsa-start yung Wish, ako pa yung kumanta ng jingle nila, rap pa yun Nagbabasking kami sa, flash mob sa iba-ibang lugar. Anong wish mo? Mga ganun-ganun. Hindi, wala pang wish bus. Tapos nilaunch namin yan sa World Trade Center sa Pinas. Doon in-unveil yung wish bus. Yung bus. Tapos, nalok pa ko, Jason, kanta ka naman dito. Kaya kami yung mga naunang So, ikaw doon. talaga yung mga pinakauna. Okay, naka-acoustic lang ako ibang videos doon Hanggang sa sumabog. So, hindi mo masasabi, sa panahon ngayon, ang nakikita ko, nabanggit ko nga na maglalabas ako ng after, siguro, estimated ko, 15 years, hindi ako naglabas talaga ng Kanta. original. Kasi na-busy ako sa, alam mo yun, yung sa gigs, sa mga ibang bagay, nagteleserye pa ako, kung ano-ano mga pinagagagawa ko nun Tapos, iniisip ko kung ngayon lalabas ko, paano ko to sasabog? Kasi ang daming options. Na yung sasabi ko kanina, kung meron kang isang label, kasi trabaho nila yun noon kung sign ka Hawak nila yung media noon Lahat. Magazines, TV, radio, magre-radio tour ka. Ngayon iba na.
So ngayon, nung pinag-aaralan namin nung management yung diskarte, social media talaga. So, number one dyan, yung collaboration, yung mga influencers, kausapin mo yan, mga online magazines, gagastos ka, sa mga write-ups, sa mga ganyan. Tapos, kakausapin mo yung mga platform tulad ng Wish, kung may pagkakataon, gagawin mo dun yung, alam mo yun, mga ganong formula. Tapos, mag-shoot ka ng video, kumuha ka ng isang sikat na influencer, sasama mo sa video. Ganun ang diskarte ngayon. So yun talaga Nakikita yung ko eh. parang part na talaga yun. Kasama na talaga siya. So yun na yung atake ngayon. Kasi pag sa label ngayon, pag hindi ka na hindi lahat sinasign as yung artist na sign talaga ng label. More on distribution eh. Di ba, pa-distribute mo sa kanila yung songs, pero yung marketing nun, yung tutulong sila, pero hindi siya full. At some extent. Oo. Pero yung talagang kabuuan kung paano mo i-market yung nasa sayo yun. Yeah. Kasi kung 15 years, ang tagal mong hindi O hindi talaga. Ibang-iba na yung industriya nun. Like ngayon. Oh yeah. So yun ba yung pinaka-latest na chapter ngayon ng journey mo as an Yes. artist is yung Ito na. labas. Hindi pa nalabas, no? Hindi pa. Okay. Sa October 31 yung first single. Tapos iba ngayon. Parang dati maglalabas ka ng isang single, ang tagal mo ipopromote ng isang kanta na yun. Ngayon hindi eh. Ang bilis eh. Pagkatapos mo ng first single, kailangan may follow-up ka kagad after 2 weeks, 3 weeks. Ganun yung narinig ko na kung paano nila. Kasi nagtatanong-tanong din ako dun sa mga bago. Paano yung pagre-release. And ano ang tunog ng bagong Jason Fernandez? Hindi na, yung nalabas kong album, actually, iba-iba siya eh. May pop, may rock alternative, may anthemic, may ballad. Yun din naman yung pinagpapasalamat ko dahil sa journey ko as a musician, naging lahat ng genre, pinatulan ko lahat talaga eh. As in, nagbabalad ako, nag-rock, nagpa-pop, lahat yun. Kahit nung time na, kasi nag-Japan din ako for a time eh. Kumakanta ako doon, pati Backstreet Boys kinakanta ko doon. Lahat talaga, lahat. Kung gusto mo talagang makuha lahat ng audience mo sa pwesto, sa mga bars o sa mga talagang kailangan maging versatile ka talaga. Ayun, yun yung kaya excited ako ngayon na natatakot na halo-halo yung pakiramdam. Dahil ito na yung susunod eh. Na gagawin ko as an artist after nung mga ginawa ko nitong huli, which is puro gig lang din naman, tour, covers, mga ganun. So dapat gawa ka na ng music video dito sa Canada. Ay, actually nakagawa na ako ng tatlong actually 4 na pala. Kasi isa wala sa akin yung file na ginawa namin sa Banff sa Alberta. Ganda. Tapos kahapon nag-shoot kami sa isang bar dito sa Bistro Manila. Ang title ng song kasi Tagay na, Tara na. Tungkol sa inuman yun eh. So doon ko sinut. Ayun. Sa pangabay shoot yun. Sa bar. Doon ko na sinut. Kasi yung unang experience nga namin din na gumawa ng music video kasama Slapshack, di ba? Actually, sila yung nag-tour noon 2009. Tapos, kumbaga, share ko lang to Feeling ko dati, pinaka-ahead yung Slapshack. Yung sa thinking sa business. Kasi 2008 pa lang. Kasi dati, yung mga artists, halimbawa yung mga katulad nyo, parang naghihintay na madala sila dito. Di ba? Na mga hinintay silang sumikat doon sa Pilipinas. Tapos, madali dito. Tapos, pero ang Slapshack ang ginawa nila, I think nakaipon sila ng pera dahil din sa mga sponsors nila. Tapos, tinur nila yung sarili nila dito. Kumbaga sila kumuha lang ng tao dito para makapag-book ng mga Tapos, nung nandito na sila, parang ang dami lang ni-release na music video eh. Kaya, yun, magandang experience lang yun. Tsaka, yun nga, na-miss ko lang yung time na yan. Pero yeah. Like, take advantage na yung scenery ng Canada tsaka yung mga tao dito. Kaya nga. Iba talaga. Tsaka yung mga gamit.
Tapos, ako kasi as an artist, ang pinaka talagang trabaho namin, mag-focus talaga kami dun sa creation, yung craft mismo eh. Kailangan ma-perfect namin, hindi man ma-perfect talaga, pero masatisfy yung naramdaman namin. So, ang nag-focus ako sa mga materials. So, nagsulat ako ng mga songs. Actually, yung una kong single na ilalabas, sinulat ko dito yun eh, nung galing akong Fort McMurray, bumabiyahe ako ng Calgary. Tapos kausap ko yung panganay kong anak. Medyo sensitive yung story nun, pero hindi na ako magdidig. Pero may pinagdaanan yung panganay ko sa family. Karoon siya ng kalungkutan sa buhay. Medyo na-depress siya. Para sa bata pa kasi siya eh. 13 lang siya. So habang nasa biyahe ako, very emotional ako. Tapos nilabas ko yung laptop ko. Tapos susulat ako, tinatype ko, melody and all. Tapos nabuo ko siya. Tapos dito ko rin sinut yung video. Tapos sobrang thankful ako kasi ang title pala nun, Anghel. Yun yung first single, October 31, lalabas yun. Tapos sobrang thankful ako sa lahat ng sumusuporta dito. Kasi yun nga, may plano rin akong gumawa ng live recording ng mga songs, ng mga original songs. Kasi talagang sobrang nakafocus ako sa originals talaga, sa mga susunod na yugto ng buhay ko eh. Yun na talaga yung gagawin ko. Tapos sobrang thankful ako sa mga sumusuporta. Ngayon may gagawin akong live recording, tapos nasumpungan ko tong blessing din sa buhay ko. Kaya shout out sa Next Gen, kay Brother Ralph, thank you. Isa siya sa mga producers ko, tsaka sa sponsors ko, tsaka sa Aptitude Inc. Shoutout sa inyo, yan kay Brother Ralph sa Next Gen. Sila yung kasi mahirap humanap ng maniniwala sa'yo habang wala ka pa dun masyado eh. Yun yung pinaka-crucial dun. Pag nandun ka na, madali. Lahat humahabol. Kahit sino lapitan mo, pag nandun ka, pero pag dumidigma ka, kung sino yung kasama mo sa likod mo, talaga nagtiwala sa'yo. Tulad nito, ngayon, maraming salamat sa inyo. Malaking bagay sa akin to dahil marami kailangan kong mag-ingay. Nang maayos, nang hindi skandaloso. Tsaka sa amin din, yung importante kasi yung mga kwento eh. Especially dito, yung mga kwento ng Filipino-Canadians. Kasi, and ikaw na nararanasan mo ngayon being in Canada, di ba? Kasi sa amin, parang outside looking in kami sa Pilipinas. So, iba yung mga views namin dito. Tsaka, may sariling, may sariling pakikipagsapalaran. Oo, iba. Alam mo, sinasabi ko nga yan lagi sa show ko. Paulit-ulit ako sa show ko. Hindi ako nagsasawang sabihin. Pinapaalala ko din yan sa minsan mga artist. Kasi pag mga bago, lalapitan ka, hingi ng tip, ng advice, ganyan. Sabi ko, grabe, pasalamatan nyo yung mga OFW. Yung mga naninirahan na Pilipino sa ibang bansa. Kasi isipin nyo, kung walang Pilipino sa lugar na to, di talaga kami makakarating dito. Unless mamamasyal lang kami o gagastos kayo. Alam mo yun, gusto mong pumunta. Ang dami ko na napuntahang ibang lugar sa mundo. Pero nananatili akong mababa yung tingin ko sa sarili ko kapag nasa harap ako ng OFW. Kasi sila talaga eh. Kayo talaga yun eh. Parang Hindi kami makakatungtong dito kung wala muna kayong nauna. So kung walang community, wala. For example. Hindi naman pwedeng nanonood sa'yo puti eh. Di ba? Parang ang magdadala sa'yo dito, Pinoy. And yun nga, ano ba ang pinaka-favorite mong city sa Canada? Oh, hirap naman yan. Para magtampo yung kaibigan ko sa ibang lang. Sa totoo lang, ayaw ko lang rin dito. So, okay lang, maging okay. Ikaw ba, Warren? Ano pinaka-favorite city mo sa Canada? Napuntahan ko lang, Vancouver. Ano ba? Hindi pa ako nakapunta sa... Montreal. Sa Montreal? No, Montreal. Ayaw Montreal. Vancouver kasi. Alam mo, ang hirap ang hirap i-compare. Ang hirap. Kaiba talaga. Feeling ko nga dito sa Canada, pag pumunta ako ng ibang province, ibang bansa na eh. Ganun nga. Kasi, una dito, iba yung oras, di ba? Pag dito sa Toronto, ang busy dito. Walang pumapansin. Iba yung mobility rito. Ang dami. Pag-isip mo, ang dami nangyayari. Paglabas mo, ang daming ganap. Basta,
Pero in a good way, mas madami kang magagawa rito. Mas madami kang, kung mahilig ka mag-shopping, the best dito. Pag gusto mo ng city life, nightlife, alam mo yon, party, dito ka. Pero pag maganda rin yung nature dito. Kasi nagbabike kami ni Brother John. Shoutout sa John Productions. Nagbabike kami. Ang ganda ng mga trail. Punta kami sa lake, mga ganyan. Meron din dito. Pero kung talagang extreme, talagang nature tripping, Alberta ka. Albert. O kaya BC. Busy, Iba, mga ganyan. May mga napuntahan ako, mga isla-isla dyan. Mga ano. Tapos, yes, sa Banff, ang ganda, magical, ganyan. Alberta, yan. Gusto mo makita ng mga wildlife. Nasa Fort Mac ako, naglalakad ako, may bear. Nakakatakot. Yun nga, hindi ko pa napuntahan Fort McMurray. Ikaw, Philbert, ano ba yung pinaka-favorite city mo? Winnipeg. Winnipeg, Winnipeg ka. Iba May ninong ako dyan sa Winnipeg. Dahil sa mga tao, hindi sa site. Kasi I think other than yung Anong downtown difference ng doon. mga tao? Napaka-swarm. Iba rin sa Napaka- Winnipeg. Ang ganda din sa Winnipeg. Low-key, alam mong nakangiti sa'yo ng So, maganda hindi- yung intention. Hindi ba ano yung mga Pilipino dito? Dito, Bao-bao isnab ka. Kasi busy nga, sobrang busy. Busy ka siguro eh. Maski Parang ako dito. na-normalize kasi dito yung, kasi ang daming race, di ba? Ang dami ditong lahi. Tapos, sa sobrang dami rin yung community ng Pilipino, parang siguro nakasanayan na lang yon na hindi tulad sa ibang lugar, pag sa Fort McMurray o kaya sa Saskatoon, kay Ma'am Joby, shout out kay Ma'am Joby, may nakasalubong kang Pinoy, wow, Pinoy! May ganong feeling. Dito sa Toronto, medyo hindi na ganon. Hindi Kasi, siguro, tight yung community. Dito yung biyahe mo, like sayang yung araw mo sa biyahe lang. Parang an hour and a half. Doon kasi sa Traffic. Winnipeg parang 20 minutes kaya 7 mo nang, minutes away lang lahat. There was a point na ganun din eh. Yung sinabi mo na, Pilipino, di ba? 30 years ago. Yeah, 20, mga 25. Maybe mga early 30s. 2000s, mga ganun. Kasi Kilala pa talagang namin yung... maaga kami nandito eh. So, Oo. pero ngayon, parang baliwala na lang. Oo. Kasi it's too... Normal na. normal na, saturated na rin. So, Kasi sa ibang area, nung nasa BC ako, nung nakakakita ako ng Pinoy, iba eh. Parang, wow, may Pinoy. Ano ba, ganun. Kasi, hindi mo basta-basta makakasalubong doon o ano. Pero dito sa Toronto, iba eh. Parang, kada lalabas ako, may makikita agad ako na Pilipino, Indians, mga Spanish, mga Latina. Ang ano ko lang coincidence na yun ang River Maya ang kumbaga nag-put sa atin together dito kasi alam mo itong River Maya nung kabataan ko pa after nung unang album, okay, Trip, dun sa Atomic Bomb. Atomic Bomb. Lahat yan, kabisado ko gitara niyan. Oh. Lahat yan. Talagang lahat ng Grabe parte. yan. No? So, naging catalyst yun. I think sa kung ano yung path na tinake ko eventually, di ba, na hanggang sa nandito. So, yun yan, na parang, yun, salamat sa, di ba, sa River Maya na. Grabe. Kung sila nag-audition, Oo. siguro, Mag-audition ka. No? Nung nasa Maya naman ako, proud ako, binigay ko rin naman talaga yung ano ko. Pinaka-best ko. As in, kung ano yung makakaya ko. Pero alam ko na meron pa akong mas ibubuga pang matindi kung maayos yung mental ano ko nun. Yung mga tornilyo ko nun. Parang ganun. Kaya, nung nawala ako sa Maya, mas marami ako natutunan kasi yun yung nagiging basihan ko eh. Yung ano ba yung kulang ko nun? Ano ba yung tinuturo sa akin ni Marquez Cueta nun? Ano ba yung tinuturo sa akin ni Mike Elgar nun? Gamitin ko na. Kasi ngayon naintindihan ko na kung ano yung kailangan ko talaga. no, Mike, kung napapanood nyo to Hindi ako, habang buhay kong titingalain yung mga yan. Kasi ano yan eh, talagang, imaginein mo nga lang, isipin mo, nagsisimula ka palang makinig, sila dumidigma na sila. Lalo ngayon, pag nakikita ko sa Facebook yung mga old videos, 1994, 95, mahaba pa yung buhok ni Bamboo na undercut.
Grabe, Ay, no. ang tagal na talaga nila. Thank you very much, Anyway, Jason. May sense ba yung ano ko? Siyempre, hindi, ganda nga eh. At least narinig namin yung storya, yung kwento. Kasi, may dala tayong iba't ibang kwento. Especially yung mga audience din namin dito. Yun yung hinahanap, di ba? Actually, ito advice ko lang din bago natin tapusin. Yung mga taong nagkamali noon, wag kayong mahiyang sabihin na nagkamali kayo noon. O kasi minsan may taong hirap tanggapin nila na may mga mali sila noon hanggang ngayon. Kasi ano yan, trap yan. Babangungutin kayo niyan habang buhay. Lahat ng mistakes, lahat ng ituwid nyo na lang sa kung nasaan kayo ngayon. Pero be proud of it kasi aklat ng buhay niyo yan. Testimony nga to eh. Kaya tayo sa interview, kaya tinatanong yung nakaraan, ano ba yung nangyari? Ano ba yung ngayon? Ano ba yung natutunan mo? Kasi sayang naman yung failure nun kung hindi mo i-share. Kasi maaring maging lesson din to sa ibang tao na marinig sa atin na wag natularan. Parang ganun. Yes. Yun, thank you very much. At yun, siguro invite mo ulit sila tsaka saan nila maririnig yung bagong music. Oh, yeah. Inibitahan ko po lahat, mga kababayan. Meron po akong bagong album na ilalabas late this year at saka po sa 2026. Marami po akong pasabog dyan. Dami kong itotodo talaga na gagawin. Maglalabas ako all originals, lahat po ng mga nilikha ko. Pati ng banda ko. Shout out sa Santa Maria, yung banda ko sa Pilipinas. At social media ko, Jason Fernandez Official sa Instagram and Jason Fernandez Santa Maria sa Facebook. That's STA Maria. Tapos sa YouTube, Jason F TV. Oh. Tama ba? O binago ko na. Hindi kasi ako masyado. Ngayon lang ako nagiging mas sa pwede na lang i-search. Tapos thank you sa mga sumusuporta sa akin dito. Ayan, sa inyo lahat. Philbert, Anjo, thank you very much sa The Barber's Cut. Joms Production, kay Brother John, kay Rap sa Next Gen, YY Entertainment, tsaka sa Dito Music. I-release ko yung mga songs ko under Dito Music. At shoutout kay Brother Gino ng Dito Music. Thank you sa parents ko and most of all, maraming salamat. Lord, thank you. Thank you very much din, Jason. At nakasama ka namin ngayon at magkita-kita na lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.